At dadako na tayo, no? I-ready natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, no? Idalangin natin sa Panginoon na tayo maging matabang lupa na pagtatanamnan ng kanyang salita. Okay. At ngayon po, idadako na tayo sa mensahe ng Panginoon na dadalhin naman po sa atin ni Brother Gab. Hallelujah. Isang magandang gabi sa lahat. Purihin ang ating Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat at kanyang anak na ating Panginoong Yahushua. Tayo ay nagkakaisa muli sa gawain ng Panginoon at ngayong gabi ay youth. Yan. Sadyang timely yung topic natin ngayon. No? Actually, ah, ngayong araw na to is December 1. Tama, no? Bilis ng panahon, di ba? Parang kahapon lang, kakabayad ko lang ng due date. Magde-due date na naman ulit, no, mga kapatid. Pero, ang ibig natin sabihin, no, ang bilis ng panahon. Kumbaga, ah, after neto, sana naman taon, tapos after neto, no, ah, sasalubungin natin ulit yung December. At dito, mga kapatid, no, sa panahon na to, no, pagpasok niyan, mga December, nagsisimula nang maging mapagbigay ang mga tao. Sa mundo, sa ano kasi natin ngayon, sa mundo natin ngayon, no, may mga season ng ugali ng tao. May season na ah, map- ah, season ng pag-ibig, di ba? Yan kasi kalakaran ng mundo eh. May season na pag-ibig na kung saan lahat ng usapan puro pag-ibig. May season na katatakutan. Lahat ng usapan puro katatakutan, no? Lahat ng makita mo katatakutan. No? Ngayon naman, yung nasa season tayo ngayon na mapagbigay ang mga tao. No? Yung kasi yung pattern ng world every year. No? At yun ang gusto natin tumbukin ngayong gabing ito. Ah, gusto na may burden din sa part namin, mga nakakaalam no, ng mga ganitong mga ah, tradition na nais nating i-impart din sa iba yung truth. And siguro anuhin ko na lang din, isang babala na lang din no, sa iba. Truth hurts, yes, but it will set you free. Sabihin, ang katotohanan masakit pag nalaman natin, pero ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin, mga kapatid. No? At gaya nga ng sinabi ko, kakatapos ng November, um, season yan ng mga patay. November 1. No? Ang tawag dyan ay Halloween. Na nakaraan na natin. No? So ngayon, punta naman tayo sa nalalapit nating ah, season ng mundo. May mga season kasi, may mga celebration, holiday, no? Na local lang sa isang lugar, may holiday naman na sa isang bansa lang, pero ito kasing holiday na darating, isa-celebrate to buong mundo sa Pasko, December 25, mga kapatid, no? At yun ang pag-uusapan natin ngayon. At samahan tayong nawa ng Diyos at buksan ang ating mga puso at isipan. Hindi ito pang-judge, mga kapatid, no? Ah, gusto lang natin ihayag kung ano yung nasusulat at kung ano din yung katotohanan, mga kapatid. Kaya get ready at I will wait dun sa mga kabataan no, kung ano yung maging impart nila about dito. And I hope na after neto may pagbabago next year o may pagbabago after neto. No? Ang Diyos naman, ang Espiritu naman ng Diyos nasa atin. No? Kung i-lead ka ng Spirit na tanggapin, purihin ng Diyos. Kung hindi, maybe there are some beautiful time na ilalaan ng Diyos. Ecclesiastes 3:11. Kaya po tayo magsimula. Siguro tanggalin ko na lang yung ano,
Yung para di ko kayo makita. Baka kasi pag nakita ko kayo, nakasimangot yung iba, baka bigla akong mapatigil. No? Tanggalin ko na lang yung, ayan, yung screen ko. Mag-share ako ng screen yan. Sabi ko nga kanina, no, nalalapit na yung, sabi nga dun sa commercial na nakita ko best season of the year, which is Christmas Day. November, ano pa lang, pagsapit pa lang ng no? Bear months, malamig na ang simoy ng hangin, mga kapatid. May Christmas light na nga kapitbahay namin nun eh, no? Kumbaga, ano na tayo, excited na ang mga tao no, sa darating na December. Di naman tayo KJ doon. And meron lang akong i-share regarding that, no. Familiar ba tayong lahat kay Santa Claus? May Oo, nakakita na ba kay Santa Claus sa inyo? wala. Wala. Biktima ako Sa ng mall, kasinungaling. siyempre, pag nasa mall ka, may mga ano doon, tawag doon, may mga parang yung papapicture ka, di ba? Para-pares naman sila ng itsura eh, nakapula, tapos may sombrerong pula, na, tapos di pa ako nakakita ng payat na Santa Claus. Hindi ko alam kung merong nag-exist na gano'n, mga kapatid, na kung meron nang gumawa ng gano'n. Pero lahat na nakikita ko kasi, medyo ano sila, chubby sila. Ano? At si Santa Claus ay, bigyan ko na kayo ng idea ng itsura niya, no? Ah, nakasakay siya sa isang karwahe na ang ang mga nagpapatakbo nun ay hindi kabayo, kundi mga reindeer. Kasi nga galing siya sa North Pole eh. Doon siya nakatira, no? At yung reindeer na yon ay lumilipad, mga kapatid, no? Lumilipad siya sa sa ere. Tapos dumadaan si Santa Claus sa chimney, no? So bigyan ko lang kayo ng insight din. I-share ko lang yung screen ko, no? Pag sinearch si Santa Claus, nakikita niyo na yung screen ko, mga kapatid. Yan, kahit type nyo lang sa Google. Kasi meron naman tayong mga tinatawag na technology. Ang information malapit na sa atin. Kung hindi pa natin alam, hindi pa natin kaya, it's our fault na 'yon. Kasalanan na natin 'yon. No? Pero ang technology, binibigyan tayo ng kalayaan maghanap ng resources, no? So pag tinype mo yung Santa Claus yan, ito yung si Santa Claus, sabi ko, 'di ba? Yan. At kahit saang bahagi ng mundo, meron siyang representasyon. Meron siyang representative. At lahat ng representative na 'yon, I believe lahat sila ganito itsura. Na may balbasarado na na puti yan. Ganyan itsura niyan, mga kapatid. Pero alam niyo ba na meron palang pinagmulan si Santa Claus? Yan. Meron ditong first question eh. What was Santa Claus' real name? Ano ba yung totoong pangalan ni Santa Claus? Dito makikita natin siya ay si Saint Nicholas. Sabi dito, by his peers, because he was so kind to others and often gave gifts to those in need, today some still call Santa Saint Nicholas among his many nicknames. So ibig sabihin, meron pala talagang pinagmulan si Santa Claus na nag-exist. Ang tawag nila doon ay si Saint Nicholas. At tinawag siyang, nakilala siya, sabi dito, dahil masyado siyang mabait daw. No? At palagi nagbibigay ng regalo doon sa nangangailangan. Maganda naman pala yung ginagawa nitong si Santa Claus, no? Si Saint Nicholas. Pero gusto ko lang itatak sa inyo yung other name niya. Yung real name niya is Saint
Nicholas, no? So, ngayon, marami nagsasabi na hindi daw totoo si Santa Claus. Hindi ko. Ayan, no? So may napapaalala sa akin. Purihin ng Diyos. So yan, marami nagsasabi na hindi daw totoo si Santa Claus, no? Which is, alam natin yung mga napapanood natin na movie, hindi naman talaga yung totoo, wala naman lumilipad na reindeer. No? At wala pang nakakita, no, na pumasok siya sa chimney. At ano ba ang ibig ko sabihin, no? For us, mga mananampalataya, hindi siya totoo kasi hindi naman siya nakasulat sa salita ng Diyos. Wala kang makikita doong Santa Claus, mga kapatid, no? Kahit search nyo yung buong Biblia, wala diyang Santa Claus. So, ibig sabihin, it's either gawa siya ng tao o tradisyon siya na ginawa ng tao. Alright? Ito ang tanong, ito yung yung question ko, no. Paano kapatid kung sasabihin kong may nakasulat sa kasulatan na tumutukoy kay Santa Claus? Hindi man siya letra by letra pero siya na yun. Sapul, mga kapatid, no. So paano natin paano ko nasabi wala pa na nakasulat na Santa Claus? Kanina pinakita ko sa inyo ito. Mayroong tinatawag na Saint Nicholas. Yun kasi yung real name niya, no? At ito yung ating hint kung paano natin makikita sa kasulatan si Santa Claus. Kasi meron pala siyang pinagmulan, mga kapatid, no? Ang tanong, gusto niyo bang malaman? Interesante ba kayo? No? Interesado? Interesado ba kayo, mga kapatid, no? I hope interesado tayo. Dahil hindi naman to para para siraan ng kung ano, kung hindi para malaman natin kung ano yung totoo. Alright. Inalam na natin yung history niya, Saint Nicholas. At actually, yung Santa, ang equivalent nun, Saint. Ang Claus, nagmula yun sa pangalan niyang Nicholas, no? Ito si Saint Nicholas ay isang pari, mga kapatid, no? Kanina nga nabasa natin, di ba? Siya ay isang pari sa lugar ng Myra, sa Asia noong 270 AD na ipinanganak sa Antioch. Very familiar yung lugar ng Antioch, mga kapatid, no? Dahil sa Antioquia, doon unang tinawag na Kristiyano sila Paul at si Bernabe, no? Nung sila ay nandoon sa Antioch. Matagal na panahon kasi silang nanirahan doon para maghayag ng salita ng Diyos sa Antioch. At taga doon si Saint Nicholas. So ngayon, alam na natin na ang ibig sabihin ng Santa Claus ay nagmula sa Saint Nicholas. At ito sino ba si Saint Nicholas? Nabanggit ba siya sa kasulatan? Saint Nicholas. Siyempre, yung Saint Nicholas, hindi natin makikita ng yung Saint Nicholas na yun. Pero yung Nicholas, makikita natin. Kasi yung Saint title lang naman yun. No? For example, Jesus Christ. Yung Christ, hindi yung pangalan, title yun. Inaano lang nila yun, pinagdidikit lang yun. No? Kaya nagiging Heso Kristo. No? Yahushua HaMashiach. Pero itong Saint Nicholas, yung Saint, title niya, yung Nicholas, yun yung talagang pangalan niya. At siya ay nabanggit sa kasulatan, mga kapatid. So eto, may another akong tanong. Ang dami kong tanong, no? Ba't kaya? May pa ibang tanong dito? Ayan. No? Familiar ba kayo sa salitang Nicolaitans? Nicolaitans. Medyo ano siya medyo related siya sa Nicolas. Di ba? Kasi magkatunog. Nicolaitans. So ano ba ibig sabihin ng Nicolaitans, mga kapatid? No?
Ito ay tawag sa mga taong sumusunod sa katuruan ni Nicolas. For example, no, meron ako naririnig na for example ay ah, tagasunod sa turo ni William Branham, no? Ang tawag sa kanila ay Branhamites. Meron naman tagasunod ni Kristo, ang tawag sa kanila ay Christians, no? Yung mga tagasunod naman ni Nicolas, ang tawag sa kanila ay Nicolaitans. Dahil yun yung bansag, no? Bansag kasi yun na tumutukoy sa kung saan lahi ka nagmula o kung ano yung turo o alituntunin ng sinasamahan mo. So sumusunod sila kay Nicolas, sinusunod nila yung mga turo ni Nicolas, ang tawag sa kanila Nicolaitans, no? So yan, no? At least may idea na tayo, no? Paano kung sabihin kong merong mababasa sa kasulatan ng mga Nicolaitans? Yan. Matatagpuan natin yan sa Iglesia ng Efeso sa Pahayag 2:6. Ito ang sinasabi, mga kapatid, no? Tignan natin sa Pahayag 2:6. Siguro sa English ko na lang basahin para mamaya ano. Yan, no? Sabi dito, "But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate." No? Ah, ang nasasalita dito, si Kristo. Si Yahushua, nung kinausap niya si John, kasi pinaano sa kanya, pinapakita sa kanya yung ano yung seven churches, no? Yung kapahayagan na ibibigay, mensahe sa 7 iglesia. Pero itong iglesia ng Efeso, sinabihan, ni-rebuke na ganyan. Hindi naman siya ni-rebuke, sinabihan na gusto niya yung ginawa nila. Ano ba kasi yung ginawa nila, no? Ano ba kasi yung ginawa nila? Basahin din natin sa MBB tag sa mga Tagalog yan. Sabi dito, "Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinapupuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita." So ibig sabihin, no, kinapupuotan ni Kristo yung mga Nicolaita. Kaya mahalagang malaman natin kung sino yung mga Nicolaita kasi nga kinapupuotan din to ni Kristo. Si Kristo minamahal natin, no? Siya yung ating sinusunod eh. Siya nga ating Panginoon. So kung ano yung gusto niya, gusto natin. Kung ano yung ayaw niya, ayaw din natin. So para malaman natin kung bakit niya ayaw o kinapupuotan nitong mga Nicolaita, kailangan makilala natin yung mga Nicolaita. Sino ba sila? Same thing, ito rin ang sabi dito sa pahayag. 2 beses siyang na yung mga Nicolaita, 2 beses siyang nasulat, no? Sa pahayag 2:14-15. Saan naman to? Ito naman ay sa Iglesia ng Smyrna. Sabi dito, "Subalit ang mga bagay na ayaw ko sa iyo," yung isa kanina yung gusto. Sa Efeso, meron siyang pinuri. Pinuri niya yung Efeso kasi kinamuhian nila o kinapuutan nila yung mga Nicolaita na siya rin kinapupuotan ni Kristo. Pero itong taga-Smyrna, sinuway niya, nirebuke niya, no? Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuroan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuroan ng mga Nicolaita, no? Nabanggit na naman tong Nicolaita. Kaya pala talagang no, dapat makilala natin tong mga Nicolaita na to. Dahil nire-rebuke ng ating Panginoon kung sino man yung sumusunod sa kanilang mga katuruan.
Kaya mahalaga sa mga mananampalatayang malaman din ng iba kung sino sila para hindi sila makasunod dun sa mga turuan nila. Kung ating isa-search yung Nicolaitans, no? Ito ay hango sa Griegong Nikos. Ang meaning ay subdue, conquer, at laos na ang meaning ay people. So kapag pinagsama natin yon, yung subdue, tapos people, ang ibig sabihin nun ay sakupin ang tao. So ibig sabihin, pasunurin. Yun ang meaning ng Nicolaitans. Ang meaning ng Nicolaitans sa Griego. Makikita kaya natin yun. Pwede nyo naman i-search, mga kapatid. No? Ayan, di ba? Sakto yung lumabas. Ganun na ganun, no? Ang meaning daw ng Nicolaitans ay dalawa, Nikos at Laos. Yung Nikos, ang ibig sabihin ay conquer. Yung Laos ay ibig sabihin na word ay para sa tao. So pag pinagsama natin, ang meaning ng Nicolaitans ay to conquer the people. Parang kunin ang loob ng tao o magtagumpay, magtagumpay sa tao, no? Ganun ang ibig sabihin ng Nicolaitans, mga kapatid. Kung mababasa natin, hallelujah, nagustuhan ng Panginoon ng Iglesia ng Efeso dahil kinamuhian nila ang mga turo ng Nicolaitans na kahit ang anak ng Diyos ay kinamuhian din. Bakit kaya kinamuhian ni Kristo ang mga turo ng Nicolaitans? Saan ba nagmula ang mga Nicolaitans? Saan ba sila nagmula? Obviously, sila ay nagmula kay Nicolas. So ang dapat nating makilala, sino si Nicolas? Siya ba ay nabanggit sa kasulatan o hindi? No? Kung siya man ay nabanggit, dapat nating malaman kung sino siya according sa nakasulat. No? And good news, mga kapatid, si Nicolas ay nakasulat sa kasulatan. So eto, babasahin natin. No? Basahin natin sa Gawa 6 verse 1 to 5. Tingnan natin dito. No? Nakikita kaya yung screen ko? Ayan. Basahin lang natin saglit. Sabi dito, basahin ko na lahat para isang buo na to, mga kapatid, no? Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo, ang mga Helenista. Ano ba tong mga Helenistang to? Yan, yung mga Helenista daw, sila yung mga Hudyong nasasalita ng wikang Grego. Ayan. Sinabi nilang mga biyuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa mga pang-araw-araw na pamamahagi sa ikakabuhay, no? Kabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamumuhay ng ikabubuhay. Sa sobrang dumadami na yung mga mananampalataya, hindi na kaya ng 12 disciples na i-ano, i-balance yung time nila, no? Sa sobrang dami, di ba? May mga nagrereklamo na. Kaya ang resolution, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin ito. So merong aatasan na 7 na mga lalaki, no? Para tumulong sa 12 disciple. Samantala, sabi dito, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. Which is, I believe, abala sa kanila. Nangangaral na nga sila tapos sila pa yung bahalang magbahagi ng mga pangangailangang, di ba? So, very naman, tama naman at nakarapat naman yung ganun. Sabi dito sa 5, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili nila sino pinili? Si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo.
sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at sino yung isa? Si Nicolas. No? At ang tanong, saan ba nanggaling si Nicolas? Siya ay taga Antioquia, isang hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. So dito makikita natin unang lumabas si Nicolas. Si Nicolas ba na ito ay pinagmula ng mga Nicolaitans? I believe. Bakit? Kasi kanina, kung babalikan natin, si Santa Claus ay hango sa saan? Sa pangalang Saint Nicholas. At si Saint Nicholas ay nagmula saan? Sa Antioch, mga kapatid. Siya ay isang pari sa Antioch. Ayan o. Saint Nicholas of Myra, also known as Nicholas of Bari, was an early Christian bishop in Greek descent. 270 AD, no? Yan ay nagmula sa Antioch. And very coincidence, no? Nagmula din naman sa Antioch si Nicholas na nabasa natin dito sa kasulatan. Sa gawa, no? Kung nagmula siya sa Antioch, pinanganak siya sa Antioch, ibig sabihin siya ay isang hintil, which is totoo. Sabi dito siya ay isang Gentile na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Ano ba yung pananampalatayang Hudyo? Judaism, Judaismo, no? Yun yung relihiyon ng mga Hudyo. So nakita na natin, no? So isa si Nicholas sa mga 7 napiling lalaki upang upang tumulong sa mga disipulo na magbahagi ng ikabubuhay. And sabi nga dito, sila ay matatalino, sila ay mga puspos ng espiritu, at sila ay iginagalang, no? So hindi malayo na sila ay gawing tagapagturo din. Mangaral din. Si Esteban, kaano niya, ka-batchmate niya pala si Esteban, mga kapatid. Kilala ba natin si Esteban? Stephen Curry, hindi, Stephen lang. Si Stephen, siya yung pinagbabato hanggang sa mamatay dahil sa kanyang pangangaral, no, na si Kristo, Yahusha, ang siyang Mesiyas. Ayaw yun ng mga Hudyo na tanggapin. Kaya pinagbabato siya. Nakita niyang bumukas ang langit, no? So yun na, and so on and so forth. So ganun kapuspos sa pananampalataya si Esteban. At kasabayan niya si Nicolas. Si Nicolas, siya lang pala yung yung nag-iisang Gentile na pinili. Siya lang yung nag-iisang Gentile na pinili dito sa 7. Lahat yan ay mga Israelita na, mga kapatid. So yun yung first natin, no? So ibig sabihin, kung siya ay Gentile na na-convert lang, ito bigyan ko kayo ng idea, no? Ibig sabihin, meron siyang dating pananampalataya. Nakukuha nyo? Ibig sabihin, meron siyang pinagmulan na pananampalataya niya, which is pagan. Gentile nga eh. Antioch. So ang mga Diyos-Diyosan nila dyan, sila Apollos. Sila kung sino mang mga Diyos-Diyosan nila doon, no? Yun yung mga kinagisnan niyang mga Diyos-Diyosan. Yun yung sinasamba niya. Yung na-convert siya, no? Na-convert siya sa pananampalatayang ng mga Hudyo. Ang tanong, tinalikuran kaya niya yung mga pananampalataya niyang yun? Yung mga pagano niyang mga pananampalataya. Tinalikuran kaya niya, no? So malalaman natin dito. Tuloy natin, no? Malinaw sa atin ang pagtatalaga kay Nicolas ay nagbibigay ng otoridad sa kanya na magturo ng salita ng Diyos.
Pero bakit kinamumuhian ni Kristo ang mga turo ni Nicolas? Ano ba ang kanyang doktrina? Yan. Sabi dito, yung nabasa natin kanina, no, ang mga katuruan ng mga Nicolaitans ay nakaugnay din naman sa katuruan ni Balaam. Ano ba yung katuruan ni Balaam? Sabi dito, no, sa Pahayag 2:14, yung binasa natin kanina. Nandito pa ba yun? 2:14. Yan. Sabi dito, ang ilan sa inyo ay sumusunod sa katuroan ni Balaam na nagturo kay Balak upang manghikayat ng mga Israelitang magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Yung 15 yan, actually yung 15 yan, ano eh, yung Nicolaitans na. Nicolaita, no? At may ilan din sa inyo sumusunod sa katuroan ng mga Nicolaita. So somewhat related sila dahil si Balaam, nagtuturo siya na makiapid ang mga Israelita. I believe, pag ginawa mo tong pagkain na inihahandog sa mga Diyos-Diyosan, nakikiapid ka na rin spiritually. Spiritual na pakikiapid. Dahil ang pakikiapid, mga kapatid, meron niyang physical na ah, physical na meaning na literal at meron niyang spiritual na ang ibig sabihin ay for example, nakiapid ka, sumamba ka sa ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel. So nakiapid ka ngayon kay Yahuwah, kay Yahweh, no? So ganun din. Tinuruan ni Balaam na kumain ng mga handog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid din ng Israel. Ilang beses naman nangyari 'yon na nakiapid sila sa Israel. Kanina nga nanonood kami ng ng ah, tawag din ng animated Bible, no? Bible mula kay Moises, kay Abraham hanggang sa mga judges, no? Kay Gideon, no? Ilang beses nakiapid ang Israel. Ilang beses silang nakiapid sa Diyos sa pagsamba nila kay Baal at kay Asherah. Tama, Asherah, no? Yung pangalan yun. No? Yun yung mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan nila. At ilang beses silang niligtas, nagbigay ng judge ang Diyos para ano sila, i-deliver sila sa mga na sumakop sa kanila, pero bumabalik pa rin talaga sila doon sa pagiging ano sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. So bakit kaya? Ayaw yun ng Diyos. So ang main reason nun, it's either yung mga tagapagturo nila ay nagtuturo na okay lang naman yon. Usually kasi sa atin, no, kapag ang isang tupa kasi, kaya tupa ang tawag dun sa isang ah, sa isang mananampalataya na walang kamuang-muang. Kasi kung ano sabihin na nagtuturo sa kanya, yun yung i-adapt niya. Ang tupa kasi, defenseless yan. No? Kung lalaban yan sa'yo, ang defense mechanism lang niya, iuntog yung sarili niya dun sa, di ba? Yung ulo niya dun sa kung sinong kaaway niya. Ganun sila mag-away-away lang, yung mga tupa. Pero wala silang ngipin na ikakagat nila. Wala silang ah, claw na ikakalmot nila, no? Wala silang ganun pang defense. Kaya nga kailangan nila ng mga pastol o pastor. Pastol. Kaya nga ang dakila nating pastol ay ang Diyos. Sa Psalm 23, no? Kasi kailangan ng mga Israelita ng pastol na maglilid sa kanila sa katuwiran ng Diyos. So ngayon, kung mayroong mga mag-e-exist na mga false prophet at false teacher na magtuturo ng gaya ni Balaam, na magtuturo ng pakikiapid na okay lang na makihalubilo yung isang Israelita sa ibang mga Gentile at okay lang na sumamba ang Israelita sa ibang Diyos. Meron talagang chance na makiapid talaga ng Israel.
So yun, mga kapatid, no? Yun yung isa sa mga reason kaya ayaw ni Kristo ang mga katuruan ni Balaam. Related yun sa katuruan ni Nicolaita. Ano kaya yung mga katuruan niya, no? Yan. So ang mga ginagawa, no, ng mga Nicolaita is yung paghahalo-halo. Ito paghahalo-halo ng mga pagsambang okultismo. Ano ba yung okultismo? Occultism. Search nga natin. Ano ba yung occultism? Occultism ay ito yung mga relihiyon o yung mga ritual o yung mga uri ng pagsamba na ginagawa ng mga pagan. Ayan, no, magic, mysticism, varied spells, di ba? Mga witches, yan. Yan yung occultism. So ang ginagawa ng mga Nicolaitans is yung paghahalo-halo ng occultismo sa pananampalataya ng Kristiyano o mga katuruan ni Kristo. Pinaghahalo-halo nila, no? Ibig sabihin, sila yung mga nagtuturo na hindi naman masamang makisalamuha sa mga gawain ng mga pagano at pareho lang naman kasi 'yon. Now, for example, ah ah uri ng pagsambang pagano tas i-a-adapt nila, tas papalitan lang nila ng pangalan, pero sasabihin nila okay lang 'yon para naman 'yon sa Diyos. Sila 'yon, mga Nicolaitans. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Binabaliwala nila ang mga kautusan at palatuntunan ng Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, no, isipin nyo, si Nicolas, kanina, no, pinili siya bilang isa sa mga 7 na ah, katulong ng mga disipulo. So yung ranggo nun, biglang taas yun. Ang disipulo kasi, sila yung mga inatasan ni Kristong humayo eh. No? At syempre, kung meron silang mga disciple, yung mga nasa ilalim nila, is kung ang mga pupuntahan nila, syempre, iba yung trato nila dun sa mga disciple na yun. Sa mga inatasan na yun. Sabihin, mataas yung pagkilala nila dun. Kumbaga, pakikinggan. No? Kung ano sabihin, pakikinggan. Kasi nga binigyan ng binigyan ng otoridad. Binigyan ng katayuan, mga kapatid, no? At whatever na kanilang ituro, paniniwalaan. Depende na lang kung alam natin yung kasulatan. Kaya nga sabi sa kasulatan, no, mag-ingat tayo sa mga nagtuturo, no? Dahil ang mga, 'di ba? Hindi naman tayo pwedeng magturo sa araw ng paghuhukom. Sinabi kasi nito ng tagapagturo na to, ganito. Buti kung tanggapin ng Diyos 'yon na excuse, mga kapatid. Hindi po. Kaya ngayon pa lang binibigyan na natin ng pagkakataon ng bawat isa na malaman itong bagay na ito, no. So 'yun, nalaman na natin. Yung Nicolaitans nagmula sa mga tagasunod ni Nicolas, at si Nicolas ay isa sa mga pinili ng 12 disciples ng pinili na maging bahaging katulong ng 12 disciples, na si Nicolas ay taga-Antioch na isang Gentile na converted. Na-convert lang si Nicolas. Kaya meron siyang bahagi ng occultismo. Ibig sabihin, meron siyang nakaraan. Meron siyang nakaraan na mga pagsamba sa occultismo, no? Sabi dito, mga kapatid, no, gaya ng mga kapistahan ay hindi na dapat gawin bagkus wala namang pinag-iba sa kapistahan ng pagano at mga Halloween, Pasko, Easter o iba pa.
Inuudyok nila ang mga mananampalataya sa Diyos na magkasala sa pamamagitan ng pakikisalo sa gawain na pagsamba ng mga Diyos-Diyosan nila. Sila yung mga pastor na o pari, no? Pwedeng pari kasi may mga may mga mananampalataya tawag nila sa ano nila pari. Ministro o kahit anong tagapagturo na nagpapahintulot ng pagsasama-sama, paghahalo-halo, no, ng pagano at Kristyanismo. Yan. So meron akong i-share na example sa inyo, mga kapatid. Nakikita po ninyo yung screen ko. Yan, no. So dito, meron akong 3 example na ibibigay. Una, very obvious, Halloween. Pangalawa, Christmas. At pangatlo, Easter. So dito, sa Halloween, hindi naman siya nakasulat sa Bible, no? Sabi dito, not found in the Bible, created by the Catholic Church. Appropriated, sabihin, pinagmulan yan, pinanggalingan yan, is from the pagan Samhain festival, part of the witchcraft calendar. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, according to history, ang pinagmulan ng Halloween ay isang pagan festival na ang tawag ay Samhain. Ano ba yung Samhain? Pag tinignan natin, pag sinearch natin yung Samhain, Samhain is a pagan religious festival originating from an ancient Celtic spiritual tradition. It is usually celebrated from October 21 to November 1 to welcome the harvest of the Asher in the dark half of the year. Yan. Celebrants believe that the barriers between the physical world and the spirit world break down during Samhain, allowing more interaction between humans and denizens of the other world. So, related to sa sa occultism, no? O yung pagtatawag as medium. At ito ay nanggaling sa Celtic spiritual tradition. Ibig sabihin, yung Catholic Church, inadapt nila yung Halloween, no? Inadapt nila yung Halloween na galing sa Celtic spiritual tradition na siya naman inadapt nating mga Pilipino. So, isipin na lang natin, no, na hindi ko makita yung kabanalan dito sa Halloween, mga kapatid. I don't know kung meron sa atin na celebrate pa ng Halloween. Pero unang-una, wala na siya sa Biblia. Pangalawa, tradisyon siya ng tao. Pangatlo, galing pa siya sa spiritual na tradisyon. Ibig sabihin ng spiritual, pagsamba. Pagsamba. Celtic spiritual tradition. Ano ba yung mga Celtic? No? Hindi yun yung basketball Celtic, ha, mga kapatid, no? Ayan. Ayan, no? Sa Europe pala nagmula yung Celtic, mga kapatid, no? So ang next natin, kung titingnan natin dito, is Christmas. So saan ba nagmula ang Christmas? Hindi siya nagmula sa Biblia. Meron siyang pinagmulan. Created by Catholic Church na nanggaling sa pagan Saturnalia and Yule festivals, part of the witchcraft calendar pa din, no? Tignan natin, ano ba yung Saturnalia? Saturnalia, held in mid-December, is an ancient Roman pagan festival honoring the agricultural god Saturn. Because of when the holiday occurred near the winter solstice, Saturnalia celebration are the source of many of the traditions we are now associate with Christmas, such as wreath, candle, feasting, and gift giving. Ito kapatid, hindi ko to sinasabi sa inyo dahil naisip ko lang sabihin para siraan. History to. History.com nga yung pinagmulan. History.com.
So if we think na okay lang, mga kapatid, no, na gawin natin ito kasi nakasanayan na natin, galing pala to sa pagsambang pagano na ang sinasamba nila ay yung agricultural god na si Saturn. Kung okay lang yun, mga kapatid, sa Diyos, hindi okay yun. Sinasabi ko na. No? Sa Diyos po, hindi po okay yun. So mamaya meron akong verse na ibibigay kung bakit hindi okay yung sa Diyos. Hindi ko magets, no? Hindi naman tayo mga Romano. Pero sineselebrate natin yung mga festival ng pang-Roman. Pero yung celebration ng Biblia sa mga kapistahan, hindi natin sineselebrate dahil ang reason natin, hindi naman tayo mga Israelita. Pero sineselebrate natin yung mga Roman festival, yung mga pagan festival, na hindi naman nakasulat. Pero yung nakasulat, gina-justify natin na hindi na kailangan. No? Hindi ko magets dun sa part na yun. No? And lastly, Easter. Yung Easter daw ay nagmula sa Catholic, no? Na ang pinagmulan talaga ay yung Eostre Festival. Ano ba yung Eostre Festival? Pag sinearch mo yung Eostre Festival, Eostre is a pagan fertility goddess of humans and crops. The traditional colors of the festival are green, yellow, and purple, no? Pagan fertility goddess. Fertility goddess na naman, no? Pagano. The symbols used are hairs and eggs, representing fertility. Because we all know that bunnies breed like, well, rabbits and new life. Hindi ko din magets. Yung Easter na nagawa ng mga ng mga Romans na sineselebrate ng buong mundo, ang iniisip nila holy, hindi ko magets kung bakit may eggs tsaka rabbit. Hindi niyo ba naitanong 'yon, mga kapatid? Anong relasyon ng egg at rabbit sa Easter? Sa pagkabuhay, no, ng ating Panginoon? Wala. Unless meron siyang pinagmulan na tradisyon. At ito yung tradisyon na yun. Isang pagsambang pagano na na ang sinasamba nila ay si Eostre. Kaya pala Easter dahil nagmula yun sa salitang Eostre. Mga kapatid, no? Na pagan fertility goddess. Tatlo lang yan sa napakarami pang mga tradisyon. Wala pa yung Valentine's dyan, mga kapatid. At kung ano-ano pang mga tradisyon na ginagawa ng tao at ng buong mundo. At sinasabi sa atin, no, pinapakita sa atin na yung mga pinagmulan nito, hindi naman to naisip lang. Meron silang pinaggamitan. At ang pinaggamitan nila is pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. No? Tapos yung mga Nicolaitans, sasabihin nila, okay lang naman yan, para naman kay Lord yan. No? Hindi naman kay Tammuz o hindi naman kay Eostre tayo sumasamba kundi sa Diyos. Pero sineselebrate nila yung pagan holiday na pinalitan lang ng name na Easter, tapos inire-relate sa Diyos, no? I hope nakukuha natin, no? Yung ibig natin sabihin, no? Alam ni Lord ang heart ko. Alam ni Lord ang heart natin. Kaya nga sabi ng Lord, do not trust our hearts because it is deceitful. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso at sumisiyasat sa puso natin. Kaya wag natin pagkatiwalaan ang puso natin. Pagkatiwalaan natin ng Diyos dahil siya yung nakakaalam nito. No? And also, pinako na yan lahat sa krus. Hindi na dapat nating isipin yan. I think kailangan nating isipin kasi kinamumuhian ni Kristo yung mga ganitong mga pagsasama-sama, no? Pangangalunya na spiritual. So before hindi natin alam, I believe hindi unintentional yung ating mga nagagawa, no? Kung nakakabahagi tayo sa mga ganyan, no? Pero ngayon,
kung nalaman mo na ganun pala yun, tapos ginawa mo pa din, it's between you and God. Pero yung kasalanan na yun is intentional na. Madaming tao ang nailigaw ng mga Nicolaitans at nakalimutan na ang mga katuruan ni Kristo na tinatawag na sound doctrine. Bagkus tinuruan ng mga taong yakapin ang mga pagsambang pagano. No? Na syempre, hindi naman nila sasabihin pagano yun. Pero ito, sinasabi na natin, no? It's pagan. Hindi nakasulat sa Biblia. At may pinagmulan pa ng pagsamba na nahango pala dun sa mga pagan na pagsamba na yun. No? Ano ba ang sabi ng Diyos? Basahin natin sa Deuteronomy 14. Ano ang sabi ng Diyos dito? Sabi dito, do not worship the Lord your God in the way these pagan peoples worship their gods. Hindi natin gagayahin ng mga pagans, ang mga Gentile. No? I believe hindi na tayo kasi mga Gentile. We're parte na tayo ng sambahayan ng Diyos. No? Kaya iniwan na natin itong mga bagay na to. Because they are related to pagans. How these people worship their gods. Nagbigay ang Diyos ng paraan kung paano natin siya sasambahin. Binigyan na nga ng Diyos kung ano yung mga feast na dapat nating i-celebrate. Pero pinipili pa rin natin na kumuha sa iba dahil nakasanayan kasi ng tao. No? I'm very bold sa panahon na to dahil kailangan eh. Kung tanggapin po ninyo, salamat sa Diyos. Kung hindi, at least nabigyan natin ng sa isip ng tao na magtanong, no? Tanungin natin kung ano yung makakabuti sa atin. No? Ang sabi ng Diyos dito sa verse na to, no? Ang sabi dito sa Isaiah 1:18, no? Sa Isaiah 1:18, sabi diyan, hali kayo at magpaliwanagan tayo. Sabi dito, at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking mapuputiin tulad ng yelo o bulak. Pwede tayong mag-reason together with God sa pamamagitan ng kanyang salita. Questionin natin yung mga meron tayo ngayong ginagawa. Bigay natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita, sasagutin tayo ng Diyos. No? Sabi naman dito sa 1 Corinto 10, 20-22, hallelujah. Sabi dito ni Pablo, no? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw ko maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon, no? Passover. At makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugho ang Diyos? Ang Panginoon, no? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Hallelujah. Sa Galatians 4, verse 8-11, ganito ang sinasabi. Si Paul na, mga kapatid, no, ang nagsabi niyan. Purihin ng Diyos, no? Na hindi tayo maaari makibahagi sa mga pagan na pagsamba. And sabi dito sa Galatians 4, 8-11, hallelujah. Sabi dito, gayon man ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng mga katutubo ay hindi mga Diyos. Yung nakaraan nilang mga Gentile, na tayo yung mga Gentile pa, hindi pa natin kilala ang Diyos. So pag nasa alipin pa tayo ng mga pagsambang mga hentil. Sabi dito, 9, datapwat ngayon yamang nakilala na ninyo ang Diyos o lalong mabuting sabihin kayo'y nakakakilala na ng Diyos.
bakit muling nagbabalik kayo doon sa mga mahihina at walang bisang mga pasimulang aral? Nasa inyo'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Doon sa mga nakaalam na neto at tinanggap na to at nanunumbalik pa din doon sa mga sa mga pasimulang aral ng mundo. Hindi yan tumutukoy mga kapatid sa may mga tradisyon kasi na binigay ang Diyos. And I believe hindi tatawagin ni Pablo yon na mahina at walang bisa. Ang Passover, hindi walang bisa yon at mahina. Diyos nga nagsabi nun Passover. Yung communion na ginagawa ng ibang churches, no. Sa amin kasi ginagawa namin yun, Passover, isang beses isang taon, no. Hindi yon mahina at walang bisa. Ang mahina at walang bisa, yung mga pagsambang pagano at kaugalian ng mga taga-Galacia nung sila hindi pa nakakakilala. Yung mga Gentile pagan festival na kanilang ginagawa. Nung sila yung na-convert na, bakit pa sila bumabalik doon sa mga feast na yon, sa mga pagsambang paganon pa yon? No? Sabi dito, ipinangingili ninyo ang mga araw at ang mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y nangatatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Tandaan natin, no, nung tayo ay binago ng Diyos, iniwan na natin yung lahat ng meron tayo dati ng mga tradisyong pagsamba natin sa Diyos dati. Ang inadapt na natin yung pagsambang sinabi ng Diyos kung paano natin siya sasambahin. Sabi sa Romans 12:2, ito yung last verse ko mga kapatid before natin ibigay sa iba. Sa Romans 12:2, purihin ng Diyos, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos sa kalooban ng Diyos. Transform our mind. Hindi ayon dito sa palatuntunan ng mundong ito, kung hindi ayon sa palatuntunan at kalooban ng Diyos. Palagi kong sinasabi, kung ano yung last saying ng Bible, yun yung gagawin ko. Yun ang gagawin ng sambahayan ko. Sinabi ng Bible na gawin, gawin natin. Sinabi ng Bible na wag gawin, wag natin gawin. And I believe na tayong mga nangangakilala na sa Diyos, no? At nakikilala na tayo ng Diyos sapagkat tayo ay kanyang mga tupa at ang kanyang mga tupa ay sumusunod sa kanya, no? Ay iniiwan na natin yung mga mahihina at walang bisang mga pamahiin, mga tradisyon, no? At yung mga pinag-aralan natin kanina. So ngayon natutunan natin, no? Kaya alam na natin kung bakit may Santa Claus at sino siya. Dahil nagmula siya kay Nicolas, no? Na pinagmulan naman ng mga Nicolaitans, which is nagtuturo ng paghahalo-halo ng mga pagano, ng paganong pagsamba sa pagsambang nauukol sa Diyos. Halo-halo na yan. Basta alam ng Diyos ang heart natin, minamahal natin siya. No? Love, love. Kaya mga kapatid, I hope mabuksan yung heart natin and mind natin. And I believe na marami masasabi yung mga kapatid natin dito. Lalo na yung mga youth. Kasi nalaman ko to, 24 na ako, no? So, medyo matanda-tanda na rin, no? Pero sa mga youth, makakasanayan nyo yan, eh. Ako kasi sanay na ako. I do not celebrate pagan holidays. Sanay na kami. Kasi nga, sinusundan namin, eh. Practice makes perfect, no? Sa una, mahirap. Sa una, medyo nag-a-adjust, no? Which is, I believe, may mga ganun talagang part of the process, adjustment. Pero in the meantime, habang pinapractice,
lalo natin nakukuha kung paano sa tulong ng Espiritu ng Diyos, no? Kung talagang tayo magiging seryoso sa ating pagbabago, magagawa natin at magagawa. Kaya yan, purihin ng Diyos, salamat po at sumaatin ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Yun naman po mga kapatid.